Arestado na sa kapulisan ang pana nga suspect sa pagchap-chap o pagtagod-tagod sa lawas ng asawa niya itong mikig tuig sa Dakbayan sa Mandawi. 5 days after nga ni-report ang iyang igsuon, ni-report po si Harold dito sa station. So that is one of the circumstances nga nikuanta nga naasay kalabutan, naasay kahibalo, naasay knowledge of the missing. Ang istorya ngayong araw ay patungkol sa karumal-dumal na sinapit ng isang real estate professional at runner sa Mandawi, Cebu, kung saan ang katawan nito ay nagkapira-piraso. Ang kanyang kaso ay binansagan bilang chop-chop lady ng Cebu. Ano nga ba ang nangyari at sinapit niya ang masakit at masalimuot na wakas? Sino ang may kagagawa nito sa kanya at ano nga ba ang motibo ng suspect? Alamin natin ang mga ito sa susunod na bahagi ng istorya natin ngayong araw. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82, 3 hanggang 4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Ika-24 ng Oktubre taong 2020, nagkagulo ang mga residente ng Mandawi City sa Cebu nang matagpuan ang torso ng isang babae sa isang creek sa barangay Talamban. Kinagabihan ng kaparehong araw, may natagpuan namang pares ng mga kamay, braso at mga hita sa malapit na creek sa Kabahog. Sinasabi na ang mga bahagi ng katawan ay nakabalot sa cling wrap at hinihinalang sinadyang itapon sa magkakaibang lugar. Ngunit dahil walang mukha ay nanatiling blanco o tanong sa mga pulis ang pagkakakilanlan ng biktima. Makalipas ang ilang araw, noong ika-31 ng Oktubre, natagpuan ang nawawalang bahagi sa isang creek sa Mandawi City at kahit pa man natagpuan na ang ulo nito ay palaisipan pa rin kung sino nga ba ito. Dahil dito, agad na nakipagtulungan ang Talamban Police sa Mandawi Police Office upang alamin kung sino ang biktima at kung sa paanong paraan ito sinapi ang karumal-dumal na katapusan. Sa kabilang banda, nag-file naman ng missing person report ang mga pamilya Lopez dahil sa misteryosong pagkawala ng 37 taong gulang na si Angeli Lopez Quintanar. Ayon sa pamilya, huling nakita si Angeli noong ika-18 ng Oktubre taong 2020 sa kanilang bahay sa Deca Homes sa Barangay Tipolo, Mandawi City. Mula sa istasyon ng pulis ay sinamahan nila sa istasyon ng Talamban upang makita ang mga putol-putol na katawan ng babae sa magkakaibang lugar doon. Sinasabing ang mga bahagi ng katawan ay nasa sitwasyon kung saan ito'y unti-unti nang naaagnas. Kaya naman may kahirapan mang malaman ang pagkakakilanlan nito. Sa pamamagitan naman ng DNA analysis, dental records at iba pang mga prosesong may kaugnayan sa kalusugan, noong buwan ng Enero taong 2021 ay kinumpirma na ang biktima ay si Angeli Quintanar nga. Dahil dito, agad na nagsagawa ng background check at formal na investigasyon ang mga pulis ng Mandawi. Doon ay napag-alaman nila na ang biktima kasama ang asawa nito at anak ay naninirahan sa Deca Homes at huli nitong nakita noong ika-18 ng Oktubre dahil sinasabing nagtungo pa umano ito sa bahay ng kanyang mga kapitbahay habang kasama nito ang anak. Ayon din sa mga kaibigan na kanyang huling nakasama ay inihatid pa nila si Angeli sa kanilang tirahan noong gabi at lingid sa kanilang kaalaman na iyon na pala ang huling beses na makikita nila si Angeli na humihinga at may buhay. Nakapanayam din ng mga investigador ang mga kapitbahay ng biktima pati na rin ang mismo nitong asawa at ayon dito, madalas umanong mag-away ang mag-asawa dahil minsan daw ay nahuli ni Harold na asawa ni Angeli ang biktima na may kasamang lalaki sa loob mismo ng kanilang bahay.
Dagdag pa niya, huli niyang nakitang buhay si Angeli noong ika-12 ng Oktubre taong 2020 habang naglalakad ito kasama ang kanilang anak. Makalipas naman ang ilang linggo ay inibitahan umano ni Harold si Mark upang mag-inuman, ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin at ang ipinagtaka niya ay ang tape nito sa daliri. Nang tanungin niya ito, sinabi umano ni Harold na para iyon sa malinis na trabaho at para walang maiwan na fingerprint na posibleng magamit bilang isang klase ng matibay na ebidensya. Dahil dito umano, tumanggi siya sa alok ni Harold na inuman. Maliban pa rito, ilang mga kaibigan din ng biktima ang nagsabi na naikwento umano sa kanila ni Angeli na kung anuman ang mangyaring masama sa kanya, walang ibang dapat sisihin kung hindi ang kanyang asawa. Ipinagtaka rin nila ang pag-iwan ni Harold sa isang kaibigan na Indian national ang anak 4 na araw simula mawala si Angeli. Nalaman din nila na minsan nang inireklamo ni Angeli si Harold dahil sa kasong VAWC or Violence Against Women and Their Children at hindi pa man tuluyang nakikilala ang natagpuang mga bahagi ng katawan. Nilisan na ni Harold ang kanyang tahanan. Dahil sa mga ebidensyang may kaugnay kay Harold, itinuro ito bilang pangunahing sospek sa nangyaring insidente. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaturo rito ay mariin niya itong itinanggi dahil ayon sa kanya, mali lamang ang pagkakaintindi ng mga kaibigan ni Angeli sa mga kaibigan nito. Dagdag pa niya, ang sinabi umano ni Angeli ay siya ang dapat hanapin kung sakaling may mangyaring masama rito dahil sa siya ang guardian. At ayon pa sa kanya, hindi niya iyon magagawa sa kanyang asawa dahil labis ang pagmamahal na meron siya para rito. Ika-21 ng Pebrero taong 2021, formal nang nagsampa ng kasong parasite ang kapatid ni Angeli sa Mandaue City Prosecutor's Office laban kay Harold Quintanar. Ika-1 naman ng Hunyo, matapos ang mahabang investigasyon ay nakakita naman ang Mandaue City Prosecutor's Office ng probable cause upang sampahan ng nasabing kaso ang suspect kahit paman walang direktang ebidensya ang nagkokonekta sa kanya sa kaso. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, selos ang tinitingnan nilang motibo o dahilan kung bakit nagawa ni Harold iligpit ang sarili nitong asawa. Ika-3 ng Hulyo taong 2021, sa bisa ng warrant of arrest ay naaresto ng kapulisan ang 36 na taong gulang na si Harold sa Argao at ito'y ipiniit sa istasyon ng mga pulis habang patuloy na dinidinig ang kaso. Nakapiit na ang suspect sa kaso at sa kabila ng pagiging mabait at mabuting tao ni Angeli, nakalulungkot na nauwi sa karumal-dumal na pagtatapos ang kanyang buhay. Masakit din isipin na ang taong pinangakuan niya na makakasama niya habang buhay ang gumawa sa kanya ng insidente o krimen. At sa ganitong klase ng kaso, ipinakita na grabe ang selos kapag umepekto. Kaya nitong baguhin ang isang tao at kaya nitong magtulak sa tao upang gumawa ng kilos na hindi makatao. Naway magsilbing aral ito para sa inyo ka-brotherhoods, lalong-lalo na sa mga babaeng manonood. Ang sinapit ng mga biktima ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangmatsyag at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po nating lahat ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, alam mo na ha.